Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang iba-ibang ecological relationships gaya ng competition, predation, at symbiosis gaya ng mutualism, commensalism, at parasitism. Lahat ng organisms sa ecosystem, kasama tayo mga tao, hayop, halaman, bacteria, at fungi, ay iba-iba ang relationship sa isa't isa. And when we talk about ecological relationships, isang importanteng aspect na dapat nating tingnan ay ang mga epekto ng mga ito. Ang mga epekto na ito ay pwedeng positive, negative, o neutral. Unahin natin ang competition. Ano sa tingin nyo ang epekto dito? Ito ang tawag sa relasyon sa pagitan ng mga organismo na pareho ang resources na kailangan nila. Ito ay may dalawang uri. Ang intraspecific competition, kung saan ang nag-aagawan ay miyembro ng parehong species. At ang interspecific competition, kung saan ang nag-aagawan ay magkaiba ang species. Ang competition ay maaaring positibo o negatibo ang resulta. Una, ang competition ay maaaring magresulta sa evolution ng specialization ng species. For example, pinaniniwalaang ang mga tree anomalies at ground anomalies ay resulta ng competition. Nag-iba ang kanilang hunting areas dahil sa competition. Ang mga ground anomalies ay sa ibaba naghahanap ng pagkain at ang mga tree anomalies naman ay sa itaas ng puno naghahanap. Pangalawa, ang competition ay maaaring magresulta sa extinction ng isang species. Kung ang isang grupo ng organismo ay patuloy na matatalo sa competition sa mahabang panahon at kapag hindi sila naka-adapt, maaaring ang grupong ito ay tuluyan na ngang mawala. Ang sunod naman ay ang predation. Ito ay isang relasyon kung saan ang isang organismo ay kinakain ang ibang organismo. Predator ang tawag sa kumakain at prey naman ang kinakain. For example, ito ang relasyon ng ahas at daga. Dito ay klaro talaga na positibo ang epekto sa predator, which in this case ang ahas, at negatibo naman sa prey, which in this case ay daga. Hindi lamang ito nangyayari sa mga animals, kundi sa mga plants din. Ito yung tinatawag nating herbivory, kung saan ang ibang animals ay kumakain ng plants para mabuhay. Next ay ang symbiosis. Ito ang klase ng relasyon na kung saan ang dalawang magkaibang organismo ay may close at long-term relationship. Nakapaloob sa symbiosis ang mutualism, commensalism, at parasitism. Ang mutualism ay relasyon kung saan ang dalawang magkaibang organismo ay parehong nakikinabang. For example, ganito ang relasyon ng sea anemone at clownfish. Ang sea anemone ay nagsisilbing proteksyon ng clownfish para makapagtago siya sa mga predators, habang ang colorful na kulay ng clownfish naman ang nakakainganyo sa ibang isda na lumapit sa sea anemone. At itong mga isda na lumalapit ang kakainin ng sea anemone. Ang commensalism naman ay relasyon kung saan iisang organismo lang ang nakikinabang at ang isang organismo ay hindi naaapektuhan, positibo man o negatibo. For example, ang mga palaka ay ginagamit nila ang mga halaman para protektahan ang kanilang mga sarili nang hindi naaapektuhan ang halaman. Wala ding nakukuha ang halaman mula sa palaka. At panghuli, ang parasitism ay ang relasyon kung saan ang isang organismo na tinatawag nating parasite ay nakikinabang
at ang isa naman ay hindi. For example, ang ticks o garapata ay isa lang sa mga tinatawag nating parasites dahil nakikinabang sila pero ang kanilang kinakagat ay hindi nakikinabang at in fact, negatively naaapektuhan. In summary, ang mga organisms sa ecosystem ay may iba-ibang relasyon. Ang relasyon na ito ay pwedeng competition kung saan nag-aagawan ang dalawang magkaiba o parehong species. Predation kung saan ang isang organism ay kinakain ng isang organism. Mutualism kung saan ang dalawang organism ay kapwa nakikinabang. Commensalism kung saan isa lang ang nakikinabang at ang isa naman ay hindi naaapektuhan. At parasitism kung saan isang organism lang ang nakikinabang habang ang isa naman ay naaapektuhan. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.